Another issue po sa Senado ay yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nakakahiya ang Senado sa pagpasalaman ng 2 batas out of 52 bills. Inamin naman ito ni Senate President Gatchalian na nakakaapekto ang sunod-sunod na pagbabago sa liderato, ang 3 araw na boycott ng minority bloc at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya bumagal ang legislative work. Nadinig natin po natin si Senator Amy Marcos na binanggit niya na nagiging dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng 3 araw na sunod-sunod na hindi pagpunta, pag-attend sa sesyon. Magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng daanin sa ganitong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ma'am Let. Meron rin po bang plan yung government, ang DSWD to give additional cash aid dun sa mga PUB drivers tulad po nung initial phase ng Middle East crisis? Sa ngayon po ay pag-uusapan pa kung anong maaari pang maitulong sa ating mga kababayan dito sa transport industry. So, maibibigay ko po siguro sa inyo yung mga detalye maya-maya kung maibibigay po sa atin. On another topic, ma'am, i-ask ko lang rin po, if aware na po kaya si President Marcos dun sa provisions ng proposed progress bill ng DOF and will he certify it as urgent? Sa ngayon po ay inaaral pa, working on it, ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon. I-follow up ko lang rin po. But doon sa mga estimate po ng DOF, nag-start po sila from 2027 up to 2030. Does that mean that the palace is, or the economic managers is targeting the passage of the legislation by next year po? About the progress bill? Opo, yung progress bill. Ang gusto po ng Pangulo sana ngayong taon. Tapos yung follow-up na rin po, nasabi po ng DOF that it will need 26.92 billion to fund yung proposed tax reform package ni President na-mention ni President Marcos doon sa kanyang recent SONA. Sabi po ng DOF, the progress bill is expected to generate 518.71 billion in revenues, which will translate to 191 billion net revenue for the government. Will the said reform not be considered as an additional tax burden to Filipinos? Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms. Paano po ma'am yung proposed na tax on sugary drinks, single-use plastics, at saka yung vape po, hindi naman po pang mahirap. Pero yung tax on sugary drinks and sa single-use plastic. Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin. Thank you po ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Salamat. Balik sa iyo, Yusef Claire. Ay, may regional questions. Mula sa Bicol Region, ang unang tanong mula kay Michael Garcia ng Victory Digital Broadcasting, RK 96.5. Karamihan po sa mga social protection programs at ayuda ng gobyerno ay nakatutok sa mga pinakamahirap. Ngunit paano naman po ang ating lower, middle hanggang middle class na mga manggagawa na siyang pumapasan ng malaking buwis sa kanilang sahod, ngunit walang natatanggap na direktang subsidiya sa gitna ng matinding inflation? May binabalangkas po ba ang administrasyon na direktang tulong or tax relief para sa kanila? Actually, kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibenepisyohan din naman po
ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Pero maliban po dyan, ito po ang pinakamalaking naging issue at naging topic ng ating Pangulo during SONA nitong nakaraang July. Nandiyan po ang balak na pagbaba ng electricity cost. Ito nga pong tax reforms, tax relief and incentives, kasama na yung expanded healthcare benefits at ang faster medical financial assistance. At lahat po ng mga programa na nais ang Pangulo na maipatupad ay makikita po sa website ng Pangulo, www.pbbm.com.ph. So, mas maaari pong makita dito ang mga naisin para makita ang buong programa ng Pangulo para sa mga middle class. Sunod na tanong mula kay Jay Primo ng Wow Smile Radio 99.9 FM. Maganda po ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa implementasyon ng LGSF SCPF para sa mga bayan at mga kabataan dito sa Bicol Region. Pero paano po natin masisiguro na ito ay naibibigay ng tama sa mga tamang individual at tama ang mga proyekto para sa mga barangay? Nadinig po natin ang naisin ng Pangulo patungkol dito sa LGSF. Nakita din po natin ang mga pagbibigay ng mga bigas, pag-ayuda sa ating mga kababayan patungkol sa 10 kilo na bigas sa ating mga kababayan. Ito po ay nabanggit din po ni Mayor Leni Robredo ng Naga City na siya mismo ang nakakita at isa siya sa testigo na magsasabi na ang LGSF ay pangkalahatan. Walang pinipiling kulay po ito, walang pinipiling bayan, walang pinipiling lugar. Lahat po ng barangays, lahat po ng local government units ay mabibiyayaan po ng LGSF. So sa mga kababayan natin dyan, hanapin nyo na po sa inyong mga leaders, sa mga namumuno sa inyo, nasaan yung mga bigas na dapat na naipamigay sa pamamagitan po ng LGSF. At hindi po dapat na lamangan mismo na mga namumuno ang kanilang mga constituents. Doon sa mga nakakatanggap po ng bigas, alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magto-call out, sisita, sa mga ganitong klaseng pananamantala. So dapat maging aware din po ang ating mga leaders, ang mga namamahala, sa inyong mga lugar para po ang mga kababayan natin ay hindi po nalalamangan ng mga ganitong klaseng pananamantala. At wala pong bayad. Kapag kayo po ay sinabihan na kailangan magbayad kayo para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, wala pong bayad ni 5. So wag po kayo magpapaloko. Muli, kapag kayo po ay duda at meron kayong nararamdaman na panloloko, ipagbigay alam nyo lang po sa amin ito para po ito ay matugunan namin ng mabilisan.